So, hi all mga sis Mars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Other thoughts, feedback, and also experience naman tayo with this Android phone. And disclaimer lang mga sis Mars, no? I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing guys my thoughts and also my experience with this Android phone. Kasi gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano mga ba or kung worth it nga bang bilhin itong Android phone na to ngayong 2026. So, yun na nga mga sis Mars, I'm talking about the Vivo Y21D. So, ang tagal na since nag-unbox natin ito and ngayon lang ako makakapag-share sa inyo ng feedback and also experience with this Android phone. Pero bago yan, dumako muna tayo sa specification ng Android phone na to. So, this Vivo Y21D was released way back on September 2025. So, pagdating sa kanyang body build mga sis Mars, may itong glass front and also plastic back sa IP resolution. Sa IP resolution, may tayong dalawang IP resolution dito with this IP68 and IP69. Minerals and water resistant si ating Vivo Y21D. Sa size naman, may ating 6.68 inches HD plus IPS LCD display na merong 90Hz refresh rate. Sa chipset, may ating Unisoc T7225 na merong 12 nanometer na merong Android version 15 with FunTouch OS 15. GPU, this is Mali G52MP1. So, meron tayong dual camera with this Vivo Y21D. So, meron tayong 50 megapixel main camera. Maximum resolution using the video recorder is 1080p with 30 fps. While sa front-facing naman, meron tayong 5 megapixel. Maximum resolution also is 1080p with 30 fps. Sa battery capacity, this is 6,500 mAh battery capacity na meron 44 watts wire charging. Security feature, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, yun lang naman mga sis Mars ang ating quick specification with this Android phone. So, dumako na tayo sa bakit nga ba marerecommend ko pa siya within 2026, sorry, ngayong first month ng 2026. So, Happy New Year guys, no? Let's start first with the chipset. This is Unisoc 7225. Para sa akin mga sis Mars, okay naman siya pang gaming kasi hindi naman ganun kataas yung standard ko pagdating sa gaming. And again, madalas lang naman nilalaro ko is COD, Mobile Legends, and also COC. Mayroon mga nilalaro ako dito. Actually, baby namin, may nilalaro siya dito, Roblox and also Minecraft. And okay naman siya for us. Sa WoWa, sa Genshin Impact, mga sis Mars, I'm not sure, pero based on J-Vlog experience, may mga frame drop siyang na-experience with this Android po. Pero hindi naman ibig sabihin, no, na-i-ex nyo na siya into your checklist with this 2026 if naghanap kayo ng Android phone. Okay naman siya for me pagdating sa kanyang camera. Sa design and display, wala akong masabi dito mga sis Mars. Lalong-lalo na yung purple na color niya mga sis Mars. Ang ganda niya mga sis Mars. Yung lens niya though, hindi na siya bago for me yung mga ganong kind of lens. Pero bago sa akin. Nakakita na ako ng ganitong Android phone na merong sensor. Yung parang may mga, yung parang yung lens niya kasi sa baba nun merong sensor. Yung for example, lobat na, pag may notification, ganon, meron siyang ilaw na lumalabas. Meron ako na vlog na ganon dito sa ating YouTube channel, yung parang Baymax and also yung Nubia. Ayan, mga ganon. Ang nakaka-amaze kasi, 'di ba, may mga ganon na Android phone na lumalabas and nagustuhan ko yung design ng ating Vivo Y21D. Siguro para sa akin mga sis Mars, worth it siya bilhin kasi nga aside from the display, sa kanyang chipset, yung presyo niya kasi mga sis Mars nasa 5,200 na lang siya. And if bayanin siya sa balak nyo bumili, dito sa bottom part na ating video lalabas yung ating product, i-click nyo na lang yan, mas lesser nyo pa siya mabibili o mas cheaper nyo pa siyang mabibili mga sis Mars. Nasa around 4,000 nyo na lang ata siya mabibili kasi nasa 1.2 yung voucher natin. Exclusive lang yan dito sa ating YouTube channel. Kaya i-grab nyo na yung chance habang mura pa. Habang may marami pang voucher na binibigay sa YouTube channel natin, grab lang ng grab mga sis Mars habang may chance pa kayong
mag-avail ng ating mga vouchers. Sa camera naman yung mga sis Mars, okay naman yung kanyang camera kasi 50 megapixel is okay. Pero kung i-compare nyo kasi yung camera ni Vivo sa Samsung na meron 50 megapixel also na camera, mas okay pa rin si Samsung. Sa camera ni Vivo, hindi ko naman sinasabi na pangit siya mga sis Mars. Pero pagdating kasi sa camera, medyo picky ako sa camera. Sa chipset, hindi talaga ako picky dyan mga sis Mars. Hindi talaga mataas ang standard ko dyan. Sa mga design, hindi mo ganun mataas ang standard. Ayoko nga ng cellphone na sobrang daming design or color. Basta aesthetic lang yan, plain, okay na okay sa akin yan. Madalas talagang check ko sa Android phone is yung camera. Kasi dyan talaga pumapasok yung work namin. For example, lobat yung aking iPhone or for example, lobat yung Samsung ko. Meron ako alternative na Android phone na magagamit na maganda yung camera for vlogging. Pero dito naman sa Vivo natin, 21D, okay naman siya for vlogging, for reels, ayan. Meron lang times na hindi ko talaga gusto yung mga photos na nakukuha ko, including the video recording. So, mas okay pa rin talaga sa akin si Samsung and iPhone compared with this Vivo. So, yun lang naman mga sis Mars. Pero again, maganda po ang camera ng Vivo Y21D. It's just like, mataas lang po yung standard ko as a content creator na madalas gumagamit po ng camera. So, if gusto niyo mag-create ng content, Bayani Sans, okay naman sa inyo itong ating Vivo Y21D. If micro content creator ka na gusto mag-try, mag-uploads sa TikTok, sa kung saan mang platform, for Reels, ayan, perfect na perfect din itong Vivo Y21D. Storage naman mga sis Mars, I'm not sure if by any chance, kasi sa storage nitong ating Vivo, dalawa lang po yung pagpipilian nyo. So, 4GB of RAM with 128GB of ROM and 6GB of RAM with 256GB of ROM. Siyempre, mas mahal lang yung 6GB of RAM with 256GB of ROM. Pero, para sa akin, mga sis Mars, okay na yung 4GB of RAM with 128GB of ROM. So, perfect naman to sa mga riders natin, sa mga student na naghahanap ng budget-friendly Android phone, spare phone, pwede nyo din itong gamitin mga sis Mars. Perfect na perfect gamitin yung spare phone to. Well, actually, okay siya for vlogging din. Ayan nga, sa gaming, okay na din. Kasi nga matas din yung battery capacity nito mga sis Mars. 6,500 mAh battery capacity. So, yung ganun mga Android phone, parang tumatagal siya more than 1 day para sa akin. Kasi hindi naman ako ganun ka lakas gumamit ng cellphone. Hindi naman ako ganun katagal gumamit ng cellphone. Mostly lang, madalas ko lang talagang ginagamit yung cellphone for vlog contents, for gaming, ayan. And matagal din bago ito nalobat nung naglaro ako dito mga sis Mars. So, perfect na perfect po itong Android phone na to. If naghahanap nga kayo ng budget-friendly Android phone, marirecommend ko po sa inyo ito si Vivo Y21D. Again, mga sis Mars, inulit ko, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also experience ko na din with this Android phone. So, hindi ko naman sinasabi sa inyo na, ay, nireview ko to, bilhin nyo to, mga sis Mars. Ay, pinipilit ko kayong bilhin. Hindi. Sinasabi ko sa inyo kung ano experience ko. Sinasabi ko din sa inyo kung pangit yung experience ko sa Android phone. Bakit ko naman siya i-share sa inyo if pangit siya, diba? So, syempre, gusto ko lang din makatulong sa inyo if by any chance naghahanap talaga kayo ng Android phone na mura. Perfecto, okay yung chipset niya, mga sis Mars. Yung camera niya, siguro ko i-rate yung camera niya 8 out of 10. Ayan, yung kanyang camera. Pagdating naman sa kanyang play, okay din kasi naka-punch hole din to. Sa design, okay na okay din kasi napakaganda yung kanyang sensor na feature sa likod. Sa display, napakaganda. Matte finish, hindi siya glossy, so hindi siya prone sa mga smudges or any scratches. Speaker, okay siya. Sa battery, okay siya. So, overall experience mga sis Mars is a 9 out of 10 with this Vivo Y21D. Just like, hindi lang ako sobrang okay sa kanyang camera. Pero again, maganda po ang kanyang camera. Hindi lang talaga niya na met yung standard ko since mataas nga yung standard ko pagdating sa camera. Just like now, I'm using the Sony kasi nag-experiment ako kung anong magandang gamiting from content, indoor or outdoor. Pag outdoor, gumagamit ako ng Android phone or iPhone ko. Ginagamit ko yan mga sis Mars. Pero pag mga indoor, mga capture, mga indoor, mga shots, ayan, gumagamit kami ng DJI or this Sony.
So, yun lang. Tinatry ko pa lang to, kaya kung mapapansin sa mga vlog ko, madalas madaming mga tone kayo nakikita. Kasi I'm just, nag-experiment pa ako kung anong mga perfectly tone, kung okay ba yung warm, kung okay ba yung cool tone, just like that. So, that's it. Once again, my name is Marang Ana. Thank you so much for watching. Hopefully, nakagulo ako sa inyong isipan or sa buying decision nyo if gusto nyo na bumili nitong Vivo Y21D. And again, best purchase pa din tong Vivo Y21D ngayon, January 2026. So, see you ulit sa ating next na vlog. Thank you so much for watching. Bye, yours.